Paano pag na-disapprove ka? Yan din ba ang tanong mo? Kasi normal na tinatanong yan sa akin ng mga Pagsibol Village buyer bago sila mag-cash out ng 10,000. Normal po yan. Refundable po ba, Ma'am Cindy, pag na-disapprove ako? Ito na, panoorin mo tong vlog na to para maliwanagan ka at mapanatag ka. Di ba pag nag-inquire ka, pinapadala natin ng details, list of requirements. So, ikaw mismo sa sarili mo, alam mong qualified ka kasi ang pinapadala kong list of requirements is Pag-ibig standard. Kumbaga, yung list of requirements is galing mismo sa Pag-ibig. Yun ang kailangan ni Pag-ibig para ma-approve ka sa loan mo. So, isa-isahin natin. Unang-una, salary required, pasok ko ba ng 31,000? 28,000 na basic plus 3,000 fixed allowance. Ikaw ba ay hiwalay sa asawa or together kayo? Kasi in the event na together kayo at kasal kayo, pwede kayo mag-co-borrower. In the event na hindi natin na-reach yung 31,000 na hinihingi. And then, in the event na hiwalay kayo ng asawa mong una, kung willing naman siyang magpirma, magsulat sa form, magpirma sa loan document signing, at magbigay ng 2 valid ID, pwede pa din ikaw makapag-avail. In the event na hiwalay na kayo at World War III kayo at ayaw niya ng appearance, ayaw siyang payagan ng asawa niya or ayaw pumayag ng asawa mo, hindi po kami nagpo-push na mag-reserve kayo. Kasi hanggang loan document signing, magiging issue po natin yung pagpirma ng asawa kasi ikaw po ay kasal. Lalo kung babae ka, nagpa-change status ka, at ang mga ID mo is malamang married ang status. So nagpalit ka na ng mga apelyido mo doon sa mga IDs mo. 'Di ba? Tinatanong natin, Ma'am, regular na empleyado ka ba? Active Pag-ibig member? May COE ka ba? Payslip? May TIN ID ka ba? 2 valid IDs? Pera PhilHealth? Meron ka bang birth certificate or marriage contract? Kung kasal ka, kailangan natin ng 2 valid ID ng asawa mo and appearance nga po. Conjugal property kasi pagkasal na. Merong space doon na kailangan pirmahan ni spouse, pati yung details ni spouse. Ayan. So basically, ikaw mismo, kapag nabasa mo yung list of requirements mga nabanggit ko, ikaw mismo sa sarili mo, ay kaya ko ma-provide ang mga kailangan ni Pag-ibig. So qualified ako mag-avail ng Pagsibol Village. Pampanga man yan or Cavite. Sa salary naman, kung may kapatid ka, pwede maging co-borrower. Kung ang mama mo is still employed, pwede mag-co-borrower si mother. Yung asawa mo, pwede rin mag-co-borrower yun. O diba? Kaya mabilis lang natin malalaman kung qualified ka or hindi ka qualified or kung maa-approve ka nga ba sa i-apply nating loan. Basta ang usapan, huwag kang magre-resign or huwag kang muna mag-transfer ng work habang ongoing ang process ng Pag-ibig housing loan natin. Kasi kapag nag-CIC Pag-ibig sa employer mo, kapag lumipat ka na or nag-resign ka, mananot sa disapproval tayo kasi nga wala ka ng trabaho sa kanila. Eh ang mga requirements na pinasa mo, kanila pa din galing. In the event na ganyan, tawagan mo ako agad, sabihan mo ako agad kung nag-transfer ka. Kasi kailangan kong mag-update ng forms, mag-update ka ng company ID, payslip, COE. What if ang kailangan ni developer, halimbawa lang, 5 years tenure or 2 years kang nag-work sa isang employer. So may mga dapat tayong isaalang-alang para 100% masigurado natin na maa-approve at makukuha mo yung susi ng bahay na gusto mo. So basically, ganyan lang kabilis. Again, kung magta-transfer ng work, magbabago ka ng company, magsabi ka na agad ng mga future plans mo para na-anticipate natin at paano matutroubleshoot kapag na-encounter nga natin yan.